Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay December 28, 2021. So tatlong araw na lang po. Magiging New Year na ulit po tayo. Ayan, advance Happy New Year naman sa inyo. So medyo maganda po yung galaw ng ating index kasi nga nag-advance po yung ating mga blue chips and then nagkaroon tayo ng gain na 0.44% for the day naman. Pero alam nyo naman, majority ng mga gumalaw sa atin, syempre, yung ating mga low cap na stocks po natin, madami po sa kanila nagalawan. Tapos, meron tayong isang good news with regards sa mga mining. Kaya karamihan po sa kanila is medyo gumalaw po, pumitik po yung ating mga mining. Kaya lang, yung volume pa rin natin medyo mababa as of this time. And then, ang good thing lang na nakita natin, kahit papano, meron tayong 659 million na net foreign buying naman. Ayan. So, hopefully, nagkaroon na tayo ng higher low formation dito sa ating index. Kasi, ngayon, nag-close the gap naman tayo. Ayan, so hopefully makatulong sa sentiment ng market natin yung pagbili po ulit ng ating mga foreign investors naman. Okay? So pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks. So SPNEC, so medyo na-profit taking na kasi laki na ng kandila natin. Okay naman siya nung umaga pero nung second half of the day, nagkaroon na po siya ng profit taking naman. Tapos si Merrimart, so marami sa kanila yung mga nag-bottom na yata kasi nagre-reverse po yung kanilang direksyon. Ito si Merrimart, PHA, GMA7, yun din yung ginawa niya. Tapos si dito natin medyo mahina pa rin. ACN, okay lang naman, doon lang yung galaw niya. Tapos si BSC, hindi ko alam bakit siya nag-trending. Pero hindi naman masyadong gumalaw yung ating price action. So, tignan lang po natin kung anong meron po sa kanyang charting naman. Okay? So, as usual guys, kung bako lang dito sa ating trading channel, madalas ko naman sabihin sa inyo, disclaimer po. So, yung ginagawa ko po na review dito sa ating PSE market is for education purposes lamang. So, nasa sa inyo pa rin yung decision ng pag-buy, pag-sell, or pag-hold ng mga stocks kasi nga meron pong involved na risk dito sa ating PSE market. So, pwede kang malugi pag medyo hindi mo alam yung ginagawa mo naman sa kanya. Or, kung hindi mo inaral yung ano ba yung mga certain areas kung kailan ka magtitake profits or magkakat ng loss. So, pwede kang malugi dito sa ating PSE markets naman, okay? And then sa mga bago po dito sa ating trading channel, so as usual, please don't forget to subscribe para updated ka po dito sa ating daily reviews naman sa kanya, or pwede rin naman mag-join ka dito sa ating membership button sa kanya, tapos message mo na lang po ako para may isama kita sa ating trading community. Ayan, so meron po tayong mga ginaguide na makasama natin na traders or investors po dito sa ating PSE market. Ayan, so medyo maganda yung galaw natin. So company review, so medyo kulang pa rin tayo na review kasi meron na naman bago na papasok dito sa ating PSE market. Mamaya, alam ko nandun siya sa ating retweets naman. Tapos yung profit or loss section, so mga sample trades lang naman yun guys. So check mo na lang, baka makatulong sa'yo. Basic indicators, technical analysis, so tinitingnan lang naman natin yung mga indicators na madalas natin gamitin para alam po natin yung direction ng ating market. Tapos, building your fundamentals is para sa ating mga risk management naman. And then, follow mo ko guys dito sa ating Palabi Trader Crypto Koto channel kung saan nagre-review din tayo ng mga play to earn games na merong relationship sa mga cryptocurrencies naman natin. So, check mo na lang guys. Baka makatulong sa iyo yung ating mga play to earn games. Kaya nga lang, ingat ka dito kasi medyo maraming games yung tinatawag natin is nagra-rug pull or yung bigla na lang silang nawawala. Kaya mataas yung risk dito sa ating mga play to earn games. So anyway, kung gusto mo lang manood is subscribe ka dito para alam mo po yung mga binablogs naman natin sa kanya. And then, follow mo din ako guys dito sa aking Facebook account na Palabi Trader. So kung saan nagpo-post tayo ng mga infos about po sa ating stock market. Ganun din po yung ating Facebook page. So, ganun din naman mga information about sa PSE markets po. So, hindi po ako nagme-message sa inyo So, double check nyo na lang kung merong nagme-message pa rin. Gamit po yung mga ginagamit natin na templates dito sa ating Facebook page naman. Okay? So, tapos, dun sa mga nag-aaral sa PSE market, kung gusto mo is, yun nga, magbasa lang ng mga articles about sa PSE market or trading and investing as a whole, pwede ka pong bumisita dito sa ating Bodega Peak na pinaka-main website naman. So, hindi mo na updated yung mga news natin sa kanya, pero classic naman yung mga information na nakalagay naman dyan. Ayan, so, pwede mong maging guide dito sa ating PSE markets naman. Okay? So, tingin tayo sa ating Twitter account. Ano ba yung na-retweet natin for the day? So, yung COVID cases po natin sa ngayon is, yun nga, medyo tumataas siya. Nasa 421 cases po as of
today, yung nabasa natin na nirepost natin. Tapos 2.6% positivity rate is the highest in over the month. So meron tayong spike, which is ganun naman yung expectation natin. Kasi nga meron tayong mga gatherings and then celebrations na mga ginawa. Siyempre yung hawaan dyan is medyo mas mabilis for this time naman. Shell PH, Department of Finance said Philippine Shell Petroleum has partially paid 1.7 billion in back taxes to the BIR. Ayan, so nagbayad na si Shell PH natin. PSE summary, so ito nga, maganda yung buying po ng ating mga foreign investors kasi umabot tayo ng 659.9 million naman. Ayan, so good yan para magkaroon tayo. Matuloy na kaya yung rally natin bago end of the year. Yan. So ito po yung mga pinaka-summary natin. So ang malakas ngayon industrial natin si mining pala, ayan. Kasi nga meron tayong good news about sa open pit ban. Nagkaroon siya ng lifting. Alam ko meron ako na-repeat na news sa kanya. UBP, CNPF, Philippine Competition Commission urges Union Bank and Citibank to review the recent deals to see if they meet the merger and acquisition threshold naman. So mukhang iimbestigan yata itong yung nangyari kay Union Bank na acquisition kay Citibank. So kung compliance lang naman siya. CNPF, gumalaw to, diba? Pero nagkaroon din ng profit taking. So ito yung bago natin na IPO, guys. Itong si CTS Global naman natin, equity group. So magkakandak po siya ng IPO that could raise up to 1.37 billion for its overseas expansion. Ayan. So hindi pa natin masyadong kabasado, pero stockbroker daw itong si CTS Global Equity Group naman natin. Ito pala yung kay di ba? Ito kay Sir Edward Lee, yung nabasa natin kahapon na ongoing nga siya, magiging public. Ayan, so tingnan po natin. Mukhang magandang tignan ko ang nangyari dito kay CTS Global natin. Department of Health said it recommending that all areas in the country remain under alert level 2. Ayan, so kasi yung ibang lugar medyo malinis na, di ba? Wala masyadong COVID cases. So baka kasi syempre consider niya sila as alert level 1 naman. Ayan. Pero ito naman siguro sa Manila kasi karamihan ng mga cases natin ngayon nandiyan sa bandang Metro Manila. Tapos ito yung good news, DNR Secretary Roy Chimato signs order lifting the nationwide ban on open pit mining. Kaya nga po naglundagan po yung ating mga mining stocks, pero yung iba sa kanila medyo mahina yung volume so tignan na lang natin kung meron siyang follow up bukas, pero most likely ito maganda po sa mga mining na related na companies naman natin. So ayan, so merong article din dito si billionaire natin, CTS Global Equity is eyeing 1.38 billion IPO by February pala itong si natin, CTS Global Equities. Frutas stated that balay ni Frutas IPO, so may bagong IPO na naman, targets to raise funds for the subsidiary store network expansion, commissary setup, and future acquisitions naman. So hindi pa rin umakit yung price action ni Frutas natin. Mer has joined the Green EDSA movement. MPI unit MP Kala Holdings is set to install electric vehicle charging stations in the Cavite Laguna Expressway. Ayan. So mukhang papunta na tayo sa electric din. Ayan. So IPO ni CTS. Sanctions ahead for unregistered property firms in AMLA. Ayan. Ano pa ba yung mga na-repeat natin? UBP, siya din. Si Balay. Si Fruit, Balay sa IPO. So yan din yan. PX Union voted to strike. Ayan. So may yata strike sa ng Felix Mining. CTS plans IPO. Ano pa ba? Yung hindi natin nabasa dito. Ayan, so mukhang okay na tayo dito, no? So ang pinaka-big news lang naman natin talaga as of the day is ito. PH lifts ban on open pit mining. Tapos syempre, si Leandro Libiste at saka yung kanyang SPNEC na company naman. Ayan. So, yan lang po yung mga na-retweet natin for the day. Yun lang po yung mga pinaka-significant naman sa kanya. So, anyway, pwede mong bisitahin ulit to guys. So, follow mo ako dito guys para updated ka sa mga retweets natin. During the trading, pag meron tayong mga nakita na important news, nilalagay po natin dyan. Okay? So, tingin po tayo dito sa ating, or rather, kung gusto mo pa pala, yung ating Patreon is bukas po siya. So, by January 2, 2022 na po siya. So, yun nga, sabi ko sa inyo, madalas, kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE market, pwede mo pong itry itong ating
Patreon kasi may kanya-kanyang levels po yan. So, depende na lang kung anong level yung gusto mong puntahan. And then, yun nga, nag-guide po tayo na makasama natin na trader at investors po dito sa ating PSE market naman. So, baka makatulong po ako sa yung pinaka-trading journey. Okay? So, tingin tayo dito sa ating 2Trade Asia. So, refresh natin siya. Ayan. Okay. So, medyo maganda yung galaw nga natin kasi nga meron tayong 659 million na net foreign buying naman sa kanya. Tapos, medyo mataas din ng konti, di ba? Nung isang araw is less than 3 billion lang yata yung, yung ating traded value. So, nag-gain tayo 0.44%. And then, pinakamalakas nga is si mining sector natin dahil doon sa lifting ng open pit mining ban. Pero, medyo malakas sa, sa blue chips natin. Mukhang nag-start na po ng reversal itong si Pure Gold natin. So, naubos na yata yung mga sellers. Si Meg, so gumaganda yung galaw ni Meg, ilang araw na siyang green. ICT, nagkaroon siya ng breakout. URC, nag-reverse din. So medyo marami na yung nag-start mag-reverse. Nag-pullback naman si GT Cap at saka si Converge naman natin. So hindi masyadong gumagalaw yung foreigners, 27% lang. And then majority ng trading natin kasi nga nasa mga small caps is yung ating mga locals naman sa kanya. Okay? So, tingin po tayo sa ating charting. Ayan, so, hindi ko pa nabago yung mga indicators natin ulit. So, mukhang higher low yung pinapakita ng ating index. So, ang ganda tignan ng ng index natin. Pero hindi ko masyadong ramdam yung yung epekto niya. Kasi uptrend na uptrend yung direction natin. So, anyway, tingnan natin kung nasa sagaran ba ng ng sideways channel itong si PSE market natin. Pero pag tinitingnan ko siya, parang uptrend na uptrend talaga yung kasi meron siyang meron siyang ascending triangle formation. Ayan, so tapos ang tendency niya magkaroon ng breakout sa around 7,300 level naman. So nag-fill the gap ngayon. Maganda yan kung merong follow-up ng foreign investors, most likely breakout tayo ng 7,300 or baka nga meron tayong rally. So yung inantay natin na rally baka matuloy na before end of the year naman. So maganda rin yung pinapakita ng RSI. So above siya, above RSI 50. So lagay lang natin yung tama. Ayan. So makita mo medyo sumisilip-silip yung yung ating pinaka RSI, ganun din naman yung ating MACD formations naman. Okay po. So yun lang yung overall picture ng ating PSE market. So tingin ko wala namang masyadong negative news. So yung foreigners na lang talaga yung kulang natin para patuloy na umakyat po yung ating stock market naman. Okay? So COVID cases natin. So yun nga, medyo tumataas siya ng konti. Yung 7-day average natin is 179. So mababa pa rin. Ewan ko lang pag na-add na yung mga 400 cases na mga nakikita natin. Parang walang nangyari na 400 pero alam ko dalawang araw na tayong 400 cases naman. So anyway, yan pinapakita ng chart natin. Philippine chart naman to eh. Tapos yung 7-day average is 179 nga po siya. Okay? So major indices dito sa US market. So refresh natin yan. Ganun din yung ating mga cryptocurrency. So mukhang maganda sa kanila kasi green po yung mga nakita natin. Last trading day is green din po sa US market. Tapos, ayun lahat pala dito sa lahat pala ng buong Asia at saka sa global market, gumanda po. Maganda po yung galaw yun. Ngayon lang ako nakakita na green lahat ng mga indices po natin. Ayan. So, dito naman sa global market, ang pinag-usapan, yung epekto ng Omicron variant. So, hindi naman ganun kalala in terms of death. Yun yung sabi doon sa nabasa natin na article naman dito sa bandang US. Ayan. So, hopefully, ganun nga po siya. Na lang siya, yung epekto ng Omicron is parang trangkaso. Kaya nga, madalas kong mabasa din, sinasabi, last variant of concern na daw si Omicron. Kasi pag nag-mutate pa, baka mas mahina na yung mutation ng ating virus. So, hopefully, ganun nga po yung mangyari naman sa kanya. Okay? So, yun yung ating US market. Cryptocurrencies, pullback tayo. Pabagsak po ulit itong si cryptocurrency. So, ayan 4 to 6% yung range ng pagbagsak po ng ating mga cryptocurrencies naman. Okay? So, balik tayo dito sa ating PSE market. Refresh ko lang yan. And then, pag-usapan na po natin yung ating mga trending stocks. So, unahin natin si SPNEC. Kala ko, ang ganda na ng galaw nitong si SPNEC natin kasi nga, umabot pa siya ng 6 to 7% for the day. Pero alam ko second half yung nangyari sa kanya. So palitin natin yung chart. Tingnan natin sa 5 minute. Kung anong oras nag-start na bumagsak. Kasi ang ganda ng ang ganda ng run up nitong si SPNEC until such time na yun nga magkaroon siya ng breakdown ng kanyang prices.
So, nag-start yung breakdown natin. Ayan, so nagkamali ako sa charting natin. Nang around 1:45. So, after ng lunch break natin, nag-start na po na magkaroon siya ng profit taking. Pero yun nga, umabot pa siya. Yung pinaka-peak niya is around 1.5 pesos naman. So, ngayon, yung pinapakita ng candles natin sa kanya, syempre, bearish. Baka meron pa mga hindi nakalabas yan. Or, yun nga, marami yung sumabay kasi nga, ilang araw na dire-diretso na green formation po itong si SPNEC natin. So, ngayon, mukhang profit taking na nga siya as of the moment naman. Ayan. So, binutas niya yung, yung trend direction natin. Tapos, wala pa siyang weak. So, ibig sabihin, bearish pa rin yung mga, investors natin or traders kasi nga ang lakas ng run up niya tapos naumpisa niya profit taking. So ngayon, mag-aantay tayo ng support level. So ngayon wala pa siyang support. Wait na lang po natin kung saan magkakaroon ng bounce ulit itong si SPNEC natin kasi malaking candle yung 20% natin. Pero ngayon kinain naman niya, di ba? So nag-loss itong si SPNEC natin, umabot yung loss niya ng negative 5.07%. So, negative 3 million yung net foreign selling. Call Abacus yung main buyer and then Call Abacus yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, anyway, yun yung pinapakita ng chart natin. So, medyo bearish siya. So, wait na lang po natin kung ano magiging susunod na galawan kung merong support na ma-establish. Siguro mga 1.27, 1.25 yung support level naman po nitong si SPNEC naman natin. Okay? So, yun lang naman. Wala tayong ibang news or catalyst na nabasa sa kanya. Merrimart, wala din ako nabasa kay Merrimart kung bakit biglang pumitik yung price niya for the past few days ng ating trading. So, tingnan po natin yung yung ginalaw ni Merrimart. So, maganda rin kasi yung galaw niya . So, ngayon, 3.17%. Pero umabot siya ng, alam ko, 4%. More than 4% yung gain ni Merrimart pero nagkaroon siya ng profit taking. So, wala siya masyadong net foreign. Call FMS yung main buyer and then Call FMS yung ating pinaka-main seller. So, ang ganda ng galaw nitong si Merrimart. Although, downtrend pa rin naman, di ba? Pero at least, gumagalaw na yung price action. So, kumbaga, meron ka ng masasabi na nag-bottom na siya dito sa 2.3 kasi gumalaw yung price action natin. So, okay pa naman kasi meron siyang volume. Tingin ko profit taking na malakas kasi nga, ilang araw na kasi na or rather, 2 araw na pumitik na itong si Merrimart naman natin. Pero ako, naglilinig ako ang pinakamalakas na resistance natin sa kanya dito sa around 3 pesos naman itong si Merrimart. So, overall picture guys, so downtrend pa rin naman itong si Merrimart. Hopefully, makalampas siya dyan para magbago na or mag-shift na yung direction. Pero yung sinasabi ng volume, parang may karga na ngayon itong si Merrimart naman natin. Okay? So, congrats dun sa mga naka-bottom pick kasi after ng green candle natin, di ba? Nag-green na naman siya. Kanina, binawian ulit ng profit taking naman. Okay? Speaking ng mga bottom recovery, so PHA is maganda rin yung ginagalaw niya. Hopefully, okay na yan. Hindi na false reversal kasi ito, meron siyang isa dito. Akala ko didiretso na yan pero yun nga, false din yan. False breakout pala dati itong si PHA. So ngayon, mas maganda na siguro yung ganyan. Unti-unti lang yung galaw ni PHA natin until such time na makaipon siya ng momentum. Kasi maganda na yung yung galaw ng RSI. So sumisilip-silip na siya, labas na siya doon sa trend direction na downtrend na kanyang pinaka RSI level naman. So kung hahanap ka na resistance, pinakamalapit sa kanya is dito sa mga 0.64 level naman para dito kay PHA natin. So, nag-bottom na kaya siya. Sa ngayon, yung nakita natin na dalawang candle, parang bottom si PHA natin. Kasi hindi na siya nagkakaroon ng breakdown So, nag-stay na siya doon. Hopefully, hindi yan temporary bottom lang or bottom na talaga nitong si PHA. So, medyo kulang siya sa catalyst pero ang lakas pala ng ginalaw niya So, umabot siya ng 7.41% for the day. So, negative 500,000 net foreign selling, BPI Maybank yung ating main seller and then si Call EQ World naman yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, ganyan lang muna yung ating analysis. So, meron siyang babasagin na medyo malakas-lakas na resistance naman siya. And then si GMA7, so, di ba? Meron na bang mga debate? Ayan, so, alam ko nag-uumpisa yun by around November. So, tingnan po natin yan. So, maraming advertisement. Most likely, itong si GMA7 natin. Tingnan po natin kung makalift ng sentiment ng kanyang stocks. Kasi ilang araw na rin na or rather ilang weeks na downtrend direction itong si
GMA7, di ba? Medyo kita mo siya. Pero ngayon, medyo sumilip sa labas yung ating candle. Although, pag titignan mo na maigi, medyo nagkaroon siya ng resistance dito sa ating MA100. Pero kung bukas, ganito pa rin kalaki yung volume, most likely, kaya niya i-break yung resistance natin dyan at 14.3 level naman. So, hopefully, bottom na po yan ni GMA7. So, abangan natin. Kasi meron siyang breakout dito sa wedge formation na ginawa naman niya. So, tingnan natin yung ilang gain. 2.92% lang naman yung inakyat ni GMA7. Yung ating Maybank at call ang main buyer, and then Maybank at saka FMS yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? Tapos sa mga dito natics natin, wala din ako news sa inyo, hindi rin siya gumagalaw. At tingin ko iniinda niya hanggang sa ngayon yung ating stock rights offering kasi hindi masyadong gumagalaw yung mga kandila. Actually, meron siyang tendency na mag-drop pa. So, depende na lang kung ano yung gagalaw ng ating index or market para sa kanya kasi hindi masyadong nagre-react si dito natin. So, parang deads yung yung current location niya. Hopefully yan, double bottom pala. Ayan, so tingnan natin na parang double bottom, no. Double bottom yan pag magkaroon siya ulit ng green candle. Tapos pwede mong i-adjust yung pinaka main na resistance either dito sa gap or dito sa first salo niya dito sa area na to, mga 5.64%. Or rather, peso naman itong dito si AMI, yung pinakamalakas na resistance levels naman niya. Okay? So, yan po si dito, si ACN, pinag-usapan din. Net foreign buying pala itong si dito natin, saglit. Nakalimutan ko sabihin. Si dito pala yung next. Meron siyang gain naman, 0.79% pala. 3 million yung ating net foreign buying. Call Abacus yung ating main seller, and then call BDO yung ating pinaka-main. Yung isa buyer and then yung isa seller naman natin. Ayan. So, medyo mahina itong si dito natin. Yan yung overall picture. Then, si ACN. Pag-usapan natin si ACN. Ano ba nangyari dito? So, nag-pause naman siya, no? So, okay lang. Mukhang flag formation din yung ginagawa ni ACN natin. Tingnan natin kung totoong flag formation yan. So, dapat maka-breakout siya dito sa ating trend direction para masabi natin na yun nga, nag-bottom na ulit itong si ACN and then bubuo siya ulit ng bagong trend directions naman. Okay? So, maganda yan. Halos sumisilip-silip na yung price action dun sa ating resistance levels naman. So, meron siyang gain, 0.18%. So, malit lang. Pero, meron naman siyang 18 million na net foreign buying. So, UBS pa rin ang namimili, guys. JP Morgan, call FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. And then, lastly, itong si BSC. Hindi ko alam kung bakit siya pinag-usapan. Pero, yun nga, hindi naman siya masyadong gumalaw ngayon. So, tingnan natin kung meron pa siyang gain based dun sa price action niya. Wala siyang gain. So, call MDR yung main buyer and then Abacus at saka si call yung ating pinaka-main naman sa kanya. Okay. Ayan. So, meron tayong ganun pa rin, descending flag formation. Wala pa naman siyang breakout kasi nandito lang siya sa conso area. Parang kagaya lang ni di ba? Si ACN natin. Ayan, so wait na lang natin. Ano ba yan? Breakout or breakdown? So yun yung medyo kaabang-abang sa mga ganitong formation ng ating mga candles naman. So pero higher low pa rin naman siya kung ang usapan is dito sa area na to. Pero dito sa area na to, parang meron siyang downtrend direction na gustong magbago naman. So ito yung downtrend natin, pero nandito yung price action. So kung meron siyang breakout, malaking tulong yan para gumala ulit itong CBSC naman natin. Okay po. So yun lang muna yung ating review for today. So very short and quick. At kasi nagugustuhan natin yung galaw ng ating PSE market. So nandiyan na siya. Konting kembot na lang at mabibreak na ulit natin yung ating previous na gap. So halos makabalik na kasi si PSE markets naman natin. Okay po. So reviewin ulit natin ano mangyari sa kanyang bukas. So as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Yung ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games, Facebook account, Facebook page, yung ating Twitter account plus Bodega Peak. So sa mga nag-aaral, bisitahin mo po yan. And then yung ating Patreon is opening po by January 2, 2022 naman. Ayan. So hopefully makatulong po ako sa yung trading journey. Okay po. So yun lang. Maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.